Baka hindi ka pinapatigil ng universe. Baka pinagpapahinga ka lang. Nagpapatuloy ang ating gabi sa Manila Midnight Universe. Madaling araw na naman. Ang oras kung kailan ang lahat ng sikreto ay mas madaling sabihin dahil sa proteksyon ng dilim. Sabi nila, sa dilim lang daw tayo nagiging totoo dahil walang nakakakita sa atin. Pero, paano kung biglang bumalik ang liwanag? Handa ka na bang makita ang sarili mo sa mga mata ng ibang tao? Nandito pa rin tayo sa rooftop sa Sampaloc. Sa nakaraang volume, nakita natin ang pagtatagpo ni Lia at Jax. Dalawang puyat na kaluluwa na pinag-ugnay ng isang blackout at isang tasa ng malamig na kape. Ngayong gabi, ang katahimikan ay mababasag na isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng pagbabalik ng realidad. Ako si Zia, ang inyong Midnight Companion, at ito ang Volume 3 ng Boarding House Blues. Sa gitna ng malalim na usapan ni Lia at Jack sa rooftop, ang tadhana sa Sampaloc ay muling nagparamdam. Ang katahimikang binalot ang dalawa sa loob ng ilang oras ay biglang binulabog. Isang iglap, ang kuryente ay bumalik. Ang fluorescent light sa itaas ng rooftop door ay kumurap muna. Tila nag-aalinlangan kung itutuloy. Bago ito tuluyang nagbigay ng isang nakakasilaw na puting liwanag. Hindi lang ito basta ilaw. Ito ang pagbabalik ng realidad. Ang puting liwanag ay parang isang boses na sumisigaw. Binubura ang lahat ng misteryong binuo ng dilim. Sa paligid nila, ang Sampaloc ay nagsimulang mag-ingay uli. Ang ugong ng mga aircon, ang mahinang tunog ng mga radyong naiwang nakabukas, at ang pagkutitap ng mga bintana sa karatig gusali na tila mga matang biglang nagmulat. Ay, bumalik na. Bumalik na yung ilaw. Oo nga. Mukhang tapos na ang pahinga natin. Bigla akong napapikit. Hindi lang dahil sa silaw ng bumbilya na tumatama sa aking mga matang pagod, kundi dahil sa biglaang pagkakalantad. Sa dilim kanina, pakiramdam ko ay ligtas ako. Isang boses lang sa rooftop, isang aninong walang mukha na pwedeng maging tapat dahil walang nakakakita. Pero ngayon, kitang-kita na ang lahat. Naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking mga pisngi. Sa ilalim ng malupit na LED light na ito, alam kong kitang-kita ang magulong messy bun ko na ilang beses ko nang inayos, pero ayaw pa ring sumunod. Kitang-kita ang malalalim na eye bags ko, na tila mga uling na iginuhit sa ilalim ng aking mga mata. At higit sa lahat, yung mga marka ng ballpen sa kamay ko.
mga blue at black na tinta mula sa kaka-review ng pharmacology, mga markang tila mga tattoo ng isang sundalong talo sa gera. Napatingin ako sa cup ng kape ko. Malamig pa rin ito, kasing lungkot ng kanina. At sa ilalim ng liwanag, mas lalo itong nagmukhang basura imbes na sandigan. Napatingin din ako kay Jax. Ngayon ko lang siya talaga nakita ng malinaw. Ang gulo rin ng buhok niya at may mga bahid ng uling ang kanyang pisngi na tila ba nakipaglaban siya sa sarili niyang mga sketch. Sa ilalim ng liwanag, mas lalong naging totoo yung puyat namin. Ito na yung ghost of expectations na sinasabi ko. Na yung maliwanag na kailangan ko na namang maging si Leah, ang nursing student. Hindi na ako pwedeng maging Leah na pagod lang. Kailangan ko nang bumaba, harapin ang mga libro ko at maghanda para sa duty sa ospital. Pero bakit ganun? Kahit maliwanag na, kahit kailangan ko nang bumalik sa dati, parang gusto ko pa ring manatili dito sa rooftop. Sa dilim, pantay kami. Pero sa liwanag, bumabalik ang mga pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Naramdaman ko ang dampness ng aking uniform na tila mas naging mabigat sa ilalim ng bumbilya. Ang puting tela ay tila sumisigaw ng responsibilidad. Leah, nurse ka, sabi ng ilaw. Leah, may pangarap ka, sabi ng kuryente. Pero sa loob-loob ko, gusto ko lang muna itanong kung pwedeng patayin uli yung ilaw. Kasi sa dilim, mas madaling aminin na hindi ko pa kayang harapin ang umaga. Nagkatinginan ang dalawa sa ilalim ng nagbabagang fluorescent. Sa ilalim ng ilaw na yun, nawala ang misteryo ng anino. Pero napalitan ito ng isang uri ng pagtanggap na mas malalim pa sa anumang usapan sa dilim. Nakita ni Jax ang pagod sa mga mata ni Leah. Isang pagod na pamilyar sa kanya dahil nakikita niya ito sa sarili niyang reflection tuwing tumitingin siya sa salamin pagkatapos ng isang buong araw na pagguhit. Ang liwanag ay hindi na naging kaaway. Naging saksi ito sa isang koneksyong nabuo sa gitna ng kawalan. Ang bawat guhit ng uling sa mukha ni Jax at ang bawat tinta sa kamay ni Leah ay tila mga badge of honor ng mga taong hindi sumusuko sa gitna ng puyat. Ngunit sa likod ng pagtanggap na ito, naroon ang bigat ng katotohanan. Bumalik na ang kuryente at kasabay nito, ang oras na hindi na muling hihinto para sa kanila. Tumayo ang dalawa sa ilalim ng malupit na liwanag ng rooftop. Sa pagbabalik ng kuryente, tila dinala rin nito ang ingay ng sampalok na kanina lang ay tag-o sa dilim. Ang bawat bumbilya sa paligid
ay naging saksi sa kanilang pagod. Isang uri ng pagkapagod na sa loob ng ilang oras ay naging tulay para sa dalawang estranghero. Tiningnan ni Leah ang kanyang baso. Ang kapeng kanina pa niya tinitiis ay tila naging simbolo na ng lahat ng kanyang pagsisikap na nauwi sa panlalamig. Ginalaw niya ng bahagya ang baso. Ang itim na liquid sa loob ay wala ng kahit anong init. Wala ng usok na nagbibigay ng pag-asa. Tila ba sumabay ito sa kanyang diwa, na kanina lang ay nag-aapoy sa kagustuhang matuto. Pero ngayon, tila abo na lang na naghahanap ng mahihimlayan. Tapon ko na to. Yung kape ko, parang tubig gripo na lang sa lamig. Wala na ring silbi kung itutuloy ko pa ang pagbabasa sa loob. Parang yung gana ko kanina, sumama na ring naglaho nung mamatay ang mga ilaw. Huwag mo munang bitawan ng ganyan lang. Sa pagpipinta, kapag masyado ng madilim ang isang bahagi ng canvas, hindi mo ito binubura agad. Dinadagdagan mo lang ng bagong sapin ng kulay para mabuhay uli. Baka kailangan mo lang ng bagong tingin sa paligid. O baka kailangan mo lang ng bagong kape. Napatitig ako sa kanya. Sa ilalim ng maputing ilaw ng bumbilya, mas lalong naging malinaw yung mga uling sa daliri niya. Pero mas naging malinaw din yung katapatan sa mga mata niya. May kakaibang samahan kaming nahanap dito sa itaas. Isang pagkakaisa na hindi naman kailangan ng maraming paliwanag. Pagpapahalaga, yun ang naramdaman ko. Hindi para sa kuryenteng bumalik, kundi para sa taong ito na naging katuwang ko habang wala tayong makita. Naramdaman ko yung kagustuhang wag muna sanang matapos ang lahat ng ito. Yung takot na kapag bumaba na kami sa hagdan at pumasok sa kani-kanyang silid, babalik kami sa pagiging estudyante ng nursing at estudyante ng fine arts na muling magiging magkalayo. Panghihinayang. Nararamdaman ko na agad yung bigat ng pagbitaw sa isang dalas na nahanap namin. Sa dilim, magkapantay ang aming puyat. Pero sa liwanag, kailangan ko na namang harapin ng mga pangarap na pasan-pasan ko para kina mama at papa. Pero habang tinitingnan ko yung kape ko, parang may nakita akong maliit na liwanag. Siguro nga hindi pa tapos ang gabi. Siguro ang pagbabalik ng ilaw ay hindi hudyat na dapat na kaming maghiwalay, kundi isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang pangarap ko, baka kailangan lang nito ng bagong inip. Isang tasa na hindi kasing lamig ng bakal ng stethoscope ko. Saan naman ako kukuha ng mainit na kape sa ganitong oras? 3:00 na ng madaling araw. Wala nang bukas na tindahan sa ibaba. Doon sa kanto, sa may 11. Alam mo naman yung tindahang yan, 'di ba? Yung laging maingay ang karatula, pero laging mainit ang kape. Doon ako laging kumukuha ng gamit kapag nauubusan ako sa gitna ng gabi. Ano? Sabay na tayo?
Ayoko pang matapos ang gabi na ito. Kahit bumalik na yung kuryente sa kwarto ko, hindi ko pa kayang bumalik sa harap ng blankong sketchbook. Gusto ko pang masaksihan kung paano itatapon ni Leah tong malamig niyang kape para palitan ng bago. Parang may malalim na kahulugan, di ba? Pagtatapon ng lumang pagod para magkaroon ng bagong lakas. Tinitingan ko siya. Isang ika-4 na taong student na malapit ng bumigay. Pero heto, nakatayo pa rin sa harap ko. May ganda sa kanyang pagpupumilit na lumaban. Gusto ko siyang samahan hanggang sa kanto. Kahit hanggang doon lang muna. Para masigurado na ang ningas na nahanap niya dito sa itaas ay hindi mamamatay pagbaba niya. Ang samahang ito ang pinakamagandang guhit na nagawa ko ngayong gabi. Kahit wala akong ginamit na papel at lapis. Dahan-dahang naglakad ang dalawa patungo sa pinto ng rooftop. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pagbilang patungo sa pagbabalik sa mundo ng mga tao. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa ay hinaluan ng init ng isang bagong balak. Ang iisang himig na kanilang nahanap sa gitna ng blackout ay tila isang hindi nakikitang tali na nag-uugnay sa kanilang mga puyat na puso. Dito nagtatapos ang 3 volume ng Boarding House Blues. Bumalik na ang kuryente, pero ang usapan ni Leah at Jax ay hindi pa natatapos. Ang isang malamig na kape ay malapit ng palitan ng bago sa ilalim ng mga ilaw ng pikampa. Minsan, kailangan nating lumabas sa ating mga silid para mahanap ang liwanag na hindi naman nanggagaling sa bumbilya. Ang pag-asa ay hindi laging matatagpuan sa pagtatapos ng gawain, kundi sa lakas ng loob na tumayo at magpatuloy kasama ang isang taong nakakaintindi sa iyong pait. Kung naramdaman niyo ang kaba ni Leah at Jax habang naglalakad pababa ng hagdan, o ang kagustuhang manatili sa isang sandaling punong-puno ng pagkakaisa, huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe sa Mr. P's Love Stories. Ang inyong pakikinig ang aming lakas sa bawat madaling araw. Puyat comment of the day. Comment down below. Naranasan niyo na bang mapahiya dahil biglang bumalik ang ilaw habang mukha kayong multo sa sobrang puyat? O baka naman nakaramdam kayo ng matinding regret nung kailangan nyo nang magpaalam sa isang taong naging katulad nyo sa loob ng ilang oras. Abangan ang 4 na volume kung saan ang kalsada ng Espanya ang magiging witness sa kanilang unang lakad sa ilalim ng mga neon lights. Magandang gabi at magpapahinga na muna tayo.